Ang tanga-tanga ko. Hindi, sinabi ko yun kasi from the last episode na ginawa namin, hindi namin alam kung yun ba ang napakinggan nyo, kung nasang punto man kayo ng mga episode namin, Gen Peace, ay generation pakaganda, meron tayong gano'n. So ngayon, tayo sa kagandahan, ngayon pupunta tayo sa katangahan. Pakatanga. Yan, pag-usapan natin ang mga tanga moments natin. Yes, generation pakatanga tayo ngayon. So, welcome again, Gen Peace, sa lahat ng bagong mga listeners natin, bagong mga ka-Gen Peace natin. Welcome sa Generation Pagod Podcast. At for today's episode ay Generation Pakatanga tayo. Pakatanga dahil pagod na kami maging tanga. At samahan nyo kami because we always put the P in therapy. So, syempre pag-uusapan natin mga katangahan moments kasi baka naiisip na mga ka-Gen Peace natin. Ang hindi achievable. Hirap sobrang itik. Hindi pala class 8 lang. Hindi matuloy. Pero sige, generation pangatanga tayo. Alam ko naman, gagaguhin na naman tayo ng mga Gen. Because from the grabe yung mga comments, wow. Sobrang bundong-bundo naman ito. Okay, tangang-tanga naman tayo. Balat silang ng buhay kasi normal pa rin kaming tao. Wow. So yun. So yun, pero maraming salamat ulit, Believe. Para sa aming Believes. So yun. So, sino ba una sa atin? Siyempre, sino una sa atin? Ikaw. Ako ba? Hindi ko susurami ka katangahan. Kasi settled ka eh. Settled. Sorry, housewife. Ay, ako, wait. Ikaw, ano mga tanga moments? Sige, doon muna tayo sa unang relasyon. Wow, lahat pala yun yung Una at last. Hindi, with this ex. Ito, hindi ko talaga makakaliw. Nakakatawang katangan to, guys. So, parang ito, gusto ko muna doon sa nakakatawang katanganin. Huwag tayo sa seryoso. Epitome of all katangahan. Hindi, ang very cinematic. Very cinematic katangahan. Very cinematic na katangahan. Okay. Meron tayong nag-away kami ni ex. Away kami. Mga PL mayors kami, PLM represent. So, from Intramuros, ganyan. Lahat kami, nag-aaway kami hanggang lumagpas sa kami yung bridge. Ano ang tawag? Nakalimutan ko. Basta malapit din yung... galing. Ito yung Quiapo Church, may bridge, guys. So, parang nag-aaway pa rin kami. Daming sumising-hot. So, natatakot na ako. Lumalagpas sa pagsubok ng buhay. Oo, yan. Challenge. Extra challenge sila. So, dito guys, tawa ako kasi nakakatawa itong katangan ko. Kasi nga, dahil lakad kami ng lakad, sabi ko sa kanya, ayoko pa umuwi. Maglalakad na lang ako pa uwi. From, ang bahay ko kasi is kung malapit siya sa Maceda, Espanya, lagpas pang USD guys. So, from Intramuros, yun yung gusto kong lakarin. Nakadable naman siya, pero hindi ganun kasi. So, ang ginawa niya, sabi niya, hindi, uwi ka pa rin, ganyan. Tapos, ang ginawa ko, hindi talaga ako uwi, ganyan. Umalis ka na, ganun pa ako. Tapos, bininak ko pa siya sa phone kasi tawag siya ng tawag din nung time na yun. Parang, nung pinalis ko siya, tumatawag pa rin siya. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi na talaga ako makaka-uwi. Kasi, hindi to verbatim, guys, kasi kinalimutan ko. Pero, tawa mo, nasa bridge siya. Ginawa ko, sabi ko sa kanya, huwag mo na akong tawagan, enough na kita, diba? Ganyan, ba't ka pa nakakagawa ng paraan? Tapos parang sabi ko sa kanya, hindi na talaga ako makakaway, tatapon ko yung pamasahe. Tinakot yung nakauwi na no? Akata ko hindi ko nakuha ng tapos. Ito nakakuha niya yung pamasahe. Lahat ng pera ko, guys. Pero ito ang Brady. Basta nung time na yung 7 yung pamasahe para sa estudyante. So, ginawa ko. Hindi naman niya nakikita, pero yung katangan ko nun, tinabi ko pa rin yung 7 sa kape ng bulsa ko, pero tinapo ko na lahat ng alino. Masahe mo pa rin. Para pag napagod pa rin ako sa maglalakad. Income check ka pa rin. Brady, tama. Sa lahat ng tanga, nag-isip ka pa. Tama. Okay. Diba? Yung binato talaga sa amin. May moment ka. Yung binato talaga sa amin yung generation pangatanga. Yun yung una nagpa-pop sa utang. Ray, ano yun? Anong ine-emote mo? Wala namang nag-video sa'yo. Parang, tatapok mo sa bridge ng Quiapo with all the rugby force. Hindi, kasi at least nakikita ka ni Lord. Tinapon niya talaga. Tinapon niya talaga. Di mo nakita na may 7 ako.
Pero nagtabi siya ng pang-chip niya, hindi ko kinaya. Pero totoo, nilakad ko. Naitabi ko yung shit. At least may 7 pesos ka. Alam mo, te, sana tinabi mo na lang Yung pera mo, nakakaloka. Yung yata I think guys, yun yung pinaka-tanga. Let's end this episode. Hindi mo kaya yung ginawa, no? Hindi ko talaga. Ano ka na? Hindi ko talaga. Katamaan. Pa-challenge. Pa-challenge ka tuloy, oh. First, hindi ko kinaya yung shiner mo Itatapon ko. Ito guys, yung ano niya, badminton coach niya na. Yung level ng kagandahan niya, ito yung katangahan ko naman. Pero, Ben, sobrang serious naman yung nagpa-pop sa utak ko. Sige, magseryoso muna ako na isa. Tapos, sige, ano mo. Kasi inuna ko muna yung sobrang. Huwag yung gagawin. Pero yung una ko, ano siya, katangahan, pero, Imagine mo high school, nagtitinda ako para magkapero. Tapos nagtatapon ako ng pera. naalala din ako medyo funny ka para sa larangan ng pag-ibig. Oh, go. Yung ex ko, medyo matatawag na ex, parang yung bago si Derek. Okay, ex ko bago si Derek. Siyempre, kabataan, ganyan. Pag bata ka, parang ang sarap i-romanticize ng lahat ng bagay. Okay. So, ito, College ka nito. Graduating high school. Tapos siya college siya. Tapos sinusundo niya ako sa high school namin pag uwian. At sundo niya ako, pagkatakanda ako sa sarili ko. Tapos kapag ganyan, syempre, maliit na naman ako na botas, pwede ka niya ihatid sa pauwi ng naglalakad. Para alam mo, matagal itong bayan niyo kasi nga, kailangan ko mag-aral pag uwi. So, kailangan sulitin ang time pag nagtiti. So, maglalakad tayo, hindi tayo magta-tricycle. Parang meron tayo mga 20 minutes to chinga. Ganyan. Tapos, kumulan. Bigla, umulan. Ay, Friday noon. Pero pasok the next day, sabi ko siya, di ako magpuyat kung mag-aaral ako. Pwede mo na tayo mag-stay under the rain. First time kong maligo sa ulan, be. Pero parang ako, sabi ko, maliligo tayo sa ulan. Maligo kami sa ulan. Ganyan. Tapos nakakatawa kasi, malaki yung munisipyo ng Navotas. Okay. City Hall siya ngayon. Pero malaki talaga siya. So, tambayan, lakad-lakad na tayo. Just like under the rain. Tapos maya, ang ginaw na, apakalamig. Mga 20 minutes sa akin naliligo sa ulan. Pero na-enjoy ko naman, di ba? Talaga kwentuhan kami under the rain. So pag uwi ko, pagtamo na kami sa bahay namin kasi paparawing siya ng t-shirt, ganyan. Andun pa yung tatay ko, tatay ko, Nagdala ka pa. Oo. ilan pa sa ulan, gano'n ang tatay ko talaga. Pero tahimik ko yung tatay ko, so pinahiraw ko siya ng t-shirt, ganyan. Hanggang sa uwi na ganyan. Ayun, ang tanga kasi after nun, nagkasalita ako. Ayun, romanticize ko, ng ganda ko. Pinumul niya si ganda. Pinumul niya si ganda. Ito kasi guys, yung nagagawa ka ng mga pinalaki ng Star Cinema. Kahit pagsubok yung drama, kala mo lagi may mga... Direct, hindi mo ba ikakat to, direct? Pinalaki ka ng mga pelikula ng Star Cinema lahat. Naro-romanticize mo na ito. Nalala ko, dati nanonood ako 14. Doon ko natutunan kumain ng fishball na may ice cream. Pagsabayin. Kasi wala, ginagawa sa 14. Gano'n sila mag-dates. Para ako, try ko ayun. Cute to. Diba, hindi tera ako yung... Ay nako, ABS, kung anong ginawa niya sa... sa Rotoligit. Oh, hindi, bahal natin ang ABS. Mahal natin ang ABS. Babalik yan. Balik na mo. Kambong cam. O sige, seryoso naman tayo. Sa first ex ko pa rin to. Parang... Seryoso na to, nakatangahan. Kasi nakwento ko ata dun sa Hugot Gaming natin na mabubog talaga yung first ex ko, di ba? Siyempre first parang alam mo kung sino man ang na-perfect yung first relationship nila, parang paborito ng Diyos. Totoo. Tapos parehas kasi kami nito ni Maren, parang ako, gusto ko sana yung first ko. Parang, ikaw na ba siya? Galawang delulu. Parang, so nung time na yun, alam ko na kwento ko doon sa Hugot Gaming na parang akong napagsabay with the ex. Yung parang si prof, yung prof na ex siya, so parang meron ako katangahan moment doon na nahuli ko din. Parang ito yung tanga moment ko na pumayag ako na sige magiging best friend na lang kayo habang tayo. Ganyan. So parang yung katangahan moment ko na parang sabi ko, sige magpaka-best friend na lang kayo para mapagkakatiwalaan ko naman ata si ex ngayon. Kasi parang nakilala ko nga rin naman si ex ngayon. Tapos knowing na prof siya, para for me, sige, baka matured ka naman or meron ka namang mas alam sa amin sa pag-ibig. Sige, pagkakatiwalaan kita na settle kayo as best friends. Pero,
Pero Tito Boy, etong totoong nangyari. So, parang nangyari nun, guys. Nagpaalam siya sa akin. Sabi ni First X. Sobrang safe na ng pangalan eh. No? Ibibilip kasi. So, si First X, anong nangyari was, sabi niya, si number one, sabi niya, ganyan, parang punta akong Baguio. Kasama ko may isa kasi siyang best friend. Isang best friend, kilala ko to, straight talaga to. So, okay, sige, ganyan. Ano kayo? Tawag dito, Baguio kayo ni best friend niya. Tapos di ako, ewan ko ba, para ako may woman's intuition. Yung parang, hindi, parang easy to. So ako, parang nung time na yun, iniisip ko na, sabi ko, Baguio with the best friend. Sige, check ko nga si best friend. Parang di naman Baguio yung mga stories. Ang ginawa ko, chinek ko yung isa. Si ex na best friend. Okay. Oh, strawberry shortcake! Viscose! Sancho! Bagyo to, di ba? Di may post pa. Magaling rin talaga to sa extra best. Alam mo yung hindi niya in your face na kami yan magkasama, tanga ka ba? Ilalapag, nag-post pa siya ng mga bagyo. The kabayo, the keychain na... Hindi na kasabi keychain na So parang ginawa ko, hindi kasi ako yung scandalous na partner. Wow, ganda sa storya. Don Zulveta. So, the mistress. Hindi ako eksena. Pag-uwi, ganyan. Tapos okay pa, kalma ako, ganyan, kalma. Nag-iaril pa kami, 1 week. 1 week. Baby, kalma. May one time, nasa Q-Up kami lahat. Nangilig namin maglakad. Kasi din talaga. Nasa Q-Up kami, naglalakad kami. Meron kami naalala ko pinag-awayan nun. Okay. So, away kami, ganyan. Alam mong ginawa ko para mahuli siya. Anong ginawa ko? Pagkatabi kami. Oh. Sabi ko, nandyan siya, ganyan. Away kami, ganyan. Sabi ko sa kanya, pinalipas ko na yung dapat kong sasabihin sa'yo. Hindi ko na nga ni-raise sa'yo. Hindi ko na ginawang issue na kayo magkasama niya talaga sa Baguio. Sabi niya, Pinigla mo, ginanong ko. Ang ine-expect ko, kung hindi totoo yun, is, ano sinasabi niya? Ang sinabi ba naman niya? Sorry na about doon. Ay! Kiname yan na totoo. In fairness, natatawa ko. Ito ang tanong nag-iisip talaga. In fairness, tatamaan mo yan. Aware ka na. Pero ina-expect pa rin kinunoy mo mo. Oo, matalino. Gagawa ko na paraan na hindi kita kukomputain about. Mahuhuli kita. Nahuli ko nga. Sana ngayon magkasama. So, ang tanga. Pero, Inunoy niyo pa rin, nagkakatawa. 1 year. Ang galing. Happy anniversary sa katangahan mo, te. 3 years yung relasyon. Ay. Yan. Medyo magka-boring talaga tayo sa mga ganyan. Sabi ko sa'yo, lubog. Anong lamalak? May ganyan din ang experience. Medyo puppy love ko. Na parang kaya puppy love ang tapo kasi parang gusto ko talaga siyang gawing tuta. Grabe. Hindi ko talaga siya kino-consider na serious relationship. Ex, ganyan. Kasi grabe yung pinagdaanan ko. Sobrang dami rin katahahan. Again, mga ka-Jeppy, totoo yan kapag in love ka or may feelings ka, kahit crush pa yan. Kahit anong sabihin ng nasa paningin ko, kahit totoo na sinasabi nila, tinendirimes ko. So, ito naman. Ito yung kinuwento ko dati. May cheat. Ako ka-cheatan niya yung kasama ko sa Chanter. Yes. Chanter arts people. Okay. So, yung isa ako ka-close sa theater. Pangalanan na ng candy yung letter K. Cherry, sweet say. Auntie K. Okay. Lagi niya ako fin-lock for it. Ender. Kasi cute ka talaga, girls. Gusto ganun ba siya? Cute talaga kami. Mali ba kami? Get off of Pagets ka, ang cute daw kami. We're the power couple. Kahit di ba, wala pa naman napapatunayan. Nag-aaral lang kayo. Tapos, yun yung meron kayo, kanya. So, parang ako kilik-kilik. Tapos biglang, may nabalitaan ako. Uy, alam mo ba, nag-keme daw si Kira at si Emerals. So, parang ako, not true. Piwagan pa ako. So, pupo talaga. Sabi ko talaga. Yan, ito nga ito, sisiraan nila yung close ko ba? Siyempre, pagka close mo, hindi agad sa yan. Pero ipapapataan kapag bata, di ba? So, alam ko na, parang ako, hindi yung totoo, ganyan. Tapos one time, ako naman magsusurprise. Surprise ako, papunta ako dun sa bahay ni Emerald. Pero cake pa kami, pasama pa ako sa bestie ko noon. Shoutout to Gade, my high school bestie. Okay. Kami doon. Siya maya, nakasalubong ko si Ate Kay. From the same street. Doon pala siya galing.
Pero yung time na to, ang iniisip ko, Oh. hindi na rin siya nakatira. Alam mo yan, kapag bata ka, hanggang inso na uhuli, hindi ka maniniwala kasi wala ka pang trust issues. Okay. So, pineso niya pa ako, nanilawati, higin niyo pa ako. Kaya naku, grabe lang trust issues ko ngayon sa mga ate-ate na yan. Hagad niya. Ang ganun siya, kaya pala nakukita sa akin kasi kaya gano'n ako para mga maligno. Ganyan. So, punta ako doon, surprise, ganyan. Tapos parang siya, happy pa siya sa gift ko. Okay. So, lahat talaga ng mga chismis na naririnig ko talaga ako, todo deny, hindi yung magagawa sa akin yan. At alam mo ano nasa utak ko kung ba't di magagawa sa akin yan. Iniisip ko, first honor ako eh. Ganun lang! Diba? Ano namang hambag kung first honor ka sa Oo, yung medalya nakatulog. Oo, diba? Parang ano yan, may trophy ka, tapos di ka na nalokohet. Parang, hindi totoo yan, first honor ako sa amin. Ganyan lang. Oo. Hanggang sa, may mga issue na rin lang, hindi pa naaamoy, nag-yosi siya, ganyan-ganyan, tinatawag niya yan. Ano ba, sakit sa ulo yan ng mama niya ngayon, nag-yosi siya, para ako, nag-yosi lang daw yung mga tropa niya, at dahil kasama siya, hindi siya nakikisama, umidikit sa ulo niya. Galing. Kanta ko talaga, parang ako lahat na may make sense ko na Nagagawa ko ng paraan. nagagawan ko ng story, pwede na mag-writer. So, lakas yun pa, kapag may naririgaw chika, sa kanya ko sasabihin. Sobrang walang trust issue, di ba? Parang talagang, I trust you with all my heart. We matter, they don't. Parang, may chismis na kiyos ka doon. Ganito. Hindi totoo yan. Ganito. Brags pa ako. Dito totoo yan. Hanggang sa, surprise na naman ako kanina. Sabi ko na naman ang bestie ko. Ay, hindi mo mag-surprise din. Of course, wala ako trust issues talaga dati. Kaya hindi ko makonsider to na ex kasi grabe pala ang pag-awalang years. Dinobog ka na naman na. Sorry, ang taas. Tapos sabihin ko doon, nakanay ang Yossi. Tapos, andun yung mga katrapahan. Parang ako talaga, so bakit yung heart ko ng very light? Kasi parang yung first confirmation ko, totoo yata lahat ng chismis na nalalaman ko. Pero, medyo tanga pa rin. Nababasa ako kasi parang feeling ko, ay, disturb ko sila. Yung privacy nila. Ikaw pa, makasibig niya mapagbigay ka pa. Sabi ko, punta ako sa Island Chips. Mama, hinabol niya ako. Parang, ano ba naman hair ko? Hinabol pa ako. Sabi niya, first time ko yun. Sabi niya, pinatikim sa akin nila ganito, nila Danilo, nila ganyan. Parang ako noon 50-50. Wala naman siya. First time pinatikim na huli ko pa. As in, ganong level of katangahan. Nanalo ko na naman sa episode. Katangahan. Ang pinaka naging ending ko, nung ang nakahuli na sa kanya, yung ate ko na pinsan ko. Okay. Kasi yung ate ko talaga parang, hindi na magsisinungaling. naniniwala na, ang ate ko talaga ano siya sa akin, talagang parang kapatid ko siya, ay, yung pinsan kong yun. Tapos siya yung kabatch ko, ganyan, mas same school kami, siya na rin sabi, he's not good for you. Gagat, talaga yung ate ko, okay, is parang, ba, kinaman ganyan. Alam ko na marigitaran, sinabi sa akin, parang gano'n, eksirahan pa. Kayo pa na mag-aaway ni ate. Oh, yes. Tapos biglang, ate ko talaga the best, number one. Ate Jai, you're the best, number one. Ginawa talaga niya, ayaw mo mariwala. Ako ang maghihintay na makahuli ako sa akto. Hinintay niya makahuli sa akto. Kinopronta niya si Burglars. Like, Si Pearls. Tapos, tsaka niya ako pinagdaan sa school. O, di ba? Sabi ko sa'yo, yun, nakritik. Fairness. Kaya naganda-gandahan ako, dun sa kasama ko naligo sa ulan. Nagkasakit nga na. Nabawi. Pero ilang parang So, nauna siya. Nag-1 year ka din patient. Paano yun na tanga? Meron ka rebulto ng katangahan. 1 year ko pinangalagaan yan. Ayaw mong arikapan. Sabi ng mga Jelly, wow, nandun kayo nung gospel ba? Tapos, boogs! Tugarong ng katangahan at kagandahan. Ayun na ako. Kung ano may tinaas natin, siya makikinalog mo. Parang ang hirap naman talunin yun. Ang haba nung katangahan mo ng time na yun. Alam mo, tapos sila natin episode about at ulit namin, huwag kayong Huwag kayo tanga. Hindi ako. Ang next, sige, after the first ex, yun nga, ready na ako, healed na ako. Basta, you are healed. ang ending namin ni first ex was, nagpaka-ano na ako, I just said selfless. Basta in-end ko, ako yung nagsabing, hindi ko kaya. Para yun, ayan tayo, ganyan. Basta parang bumabalik-balik pa. Ako nakinig kayo ng Hugot Gaming, malalaman yun din yung rason kung bakit kami nag-end. Basta parang yung sumunod na sa kanya is the Phil Jap. Si Phil Jap yung next guy after. Pakalanan natin Daniel Matsunaga. Kunwari, si Matsunaga. Si Matsu. Matsu. Natsu. So si Matsu, di dumating na siya sa buhay ko.
Field job. Ogie, field job. Medyo pasok siya sa high 5, 9, no, ganun. Tapos parang nung time na yun, yun nga, yung aral-aral moments, yung nakwento ko naman sa pakaganda yung mga nangyari. Pero ang katangahan moment ko nun was, basta nung time na yun, Sobrang taata nito ha. Ano yung katangahan yan? basta meron kaming lasing moment. May lasing moment kami. Tapos parang di ako, ano ka kasi nun parang na time na yun, the kind of person niya na parang, yung una. Yung ano, paa. Na-reveal. Basta nung time na yun, after the lasing moment. Pero siyempre galing ako sa parang, ang first ko forever, mga ganyan ako. Hindi ko pa kaya parang to explore, etc. So ako parang, naro-romanticize ko pa rin lahat. Hanggang sa parang nung time na yun, habang may aral-aral moment kami, basta meron akong pakatanga moment, na lagi ako, sige, aminin ko na Gen P's, may messiah complex ako. Ng mga hira na yun, parang messiah complex, ewan ko yung mga psychological people, kung maliman ako, pakorek ako, basta nung time na yun was, parang kapag maraming bubog yung tao, ako yung parang hindi, malaki potential nito. Pag naayos to, na nandito ako, magiging okay ka. I can fix you. So parang nung time na yun, meron guys, parang ang nangyari was, nagbabay siya. Okay. So nagbabay siya, nagkaroon na siya ng partner ata sa Singapore. So ako, sige, tinanggap ko na yun. Pambalik niya nag-message siya, Ray, how are you? Catch up naman tayo. Hindi, akala ko, bumabalik, baka hindi nag-work sa Singapore. Pagbalik, kumain pa kami sa McKinley. Naalala ko pa, Dennis to. Okay. Sabi niya, catch up tayo. Sabi ko, parang you look super, haggard talaga siya. Hindi siya yung like, si Matsu. Hindi sa Matsus. So parang nung time na yun, sabi ko, ano nangyari sa'yo? So nagkwento siya, parang ganito yung nangyari yan. And nasad nga siya, parang hindi nag-work nga si Singapore guy. Tapos parang di kain kami, di bill out. Sinagot ko. Nung na ako, di inaano na yung card ko, ganyan. Ray, may isa pa akong pwedeng pautang ng 5K. Kumatch up pala para umutang. Sita nga. Kain ka pa pala. Sita nga. Kailan mo kailangan? Pwede mo may arch. Sabi ko sa'yo, sige, transfer din. Parang hindi pa buo. Hanggang ngayon. Guys, 2017 na nangyari. 7 years na. Kung nakikinig ka, Matsu, may interest. Kala ko po naman, puboto na ako. Paano tagay sila? Pwede siya mag-Japanese piece. Nakita na kasi niya yung aso. Nakita niya na yung photo, guys. May itsura naman talaga si Matsu. So parang, may itsu si Matsu. So parang, yung time na yun, meron pa. Hindi lang yung 5K ang kantangan ni Ryan nung time na yun. The savior complex talaga is really savioring. Nangyari. Meron pa one time, nag-chat na naman siya, Ray, putahan mo naman ako sa poblasyon, I need help. Sabi ko, Kailangan na magbabayad ng bill. Hindi naman. Nasa isang hotel siya. Okay. Yan. Tapos parang akala ko naman, gusto niya na naman mag-catch up. Yun pala, parang sobra pala kailangan niyang help. So parang pagpasok ko ng hotel, ang gulo-gulo ng hotel. So sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Ganyan. Nasaan yung pamilya mo? Chuchu, hindi ka ba nila kinakamusta? Nakabalik ka na naman pala ulit ng Pinas? Ganyan. So parang ako, windang na ako. Kasi parang, lulubog lilitaw. Sa moments na lubog siya, nagsi-self-awareness na ako talaga naman. Nade-develop na, na yung pagkatanga ko na papagpag na siya. So parang ako, sabi ko, ay hindi, last string ko na to. Asan sabi ko, sige, sir, iaalis kita sa hotel. Buti na lang, di ako pinagbayad ng hotel. Pero sabi ko, sige, lalabas tayo ng hotel na to. Linisin mo lahat ng kalat. Ano ba nangyari sa'yo? So, kahit tayo, sige, ako na sa dinner na to. Tapos, that's it. Ang lala na to, hindi mo na ito makaangat sa savior kine. May sabi ko, yun ko na talaga. So, parang, ng time na yun. Parang yun na yung nangyari. Tapos, what happened was, in fairness to him, he's still connected sa akin sa Facebook ata. So parang may time na siguro years after, bigla siya nag-chat. Sorry. Ang sabi niya lang, Ryan, nakahanap na ako ng work. So parang in-update niya ako sa progress niya, etc. Oo, parang nasa Pilipinas na ako ulit, nakahanap ako ng work, etc. Kasi parang lagi siyang dependent sa ibang tao ata. And he thought I was
Dude, like, ilang taon pa lang ako noon. Parang hindi ka pwedeng dumepende sa akin kasi may pangarap rin akong binubuo. So, parang, just ko yung 5K nga at that time, laki na lang sa akin. So, parang yun, sabi ko, happy ako nung marinig ko talaga yun, na parang feeling ko he worked on himself at that time. So, ang lalaki nga, grabe. I'm happy for him. Yeah, masaya tayo. Pero in fairness dun sa akala mo ang ganda mo, tapos hiniraman ka ng 5K. Ng 5K, di ba? As ang naisip ko, kailan mo kailangan? Kailan mo kailangan? Hindi pa na ba inik ng bugo? Bakit? Sa lisan ko pa ata ng utang. Binura ko na pa. Alam mo, parang yun na ang tugato. Ito tubig ko na. Ito tubig ko na to. Katanganan mo. Wala na. Kasi singinanap mo na si Derek eh. Yes. Pero alam mo, parang bago kami nag-start din ni Derek, ang katangahan ko ata is, kasi nga, may pagkadalagot Pilipino. Ay, para lahat roman. This eyes, pinalaki ka ng Neil, pinalaki ka ng John Lloyd May, at Star City ba? Dati, doon nga kay ex, matino kasi yung ex ko, si Under the Rain. Okay, si Under the Rain. Si Under the Rain, matino siya talaga. Wala kami naging problema ang girl, but yeah, whatever. So, feel ko. No, syempre, kapag bata ka, ang nasa isip mo lang, hindi lang nag-work ay yung kapag babae. So, feeling ko, ito yung nakwento ko before na medyo open-ended yung aming breakup na parang for me, hindi pa kami broken up, pero para sa kanya palang broken up pa kami, mga ganong ekseraan. So, dahil yun ang pinanggalingan kong relationship, meron in my mind na, kakabalikat kami nito, napapanaginipan ko pa Diba? Minsan sumusulpot sa panaginip ko, nasa subconscious ko, ibig sabihin, sign ni Lord, huwag nakawalikat. Okay. Ganyan. Tapos syempre, yung mga napapanood mo, mga starting over again. Ganyan, sir. Pinagkatid pa naman sa iyo. So, babalik kami. May second chance. Ilalabas ang pelikula ko kung hindi to sa art. Parang meron pa, iniisip ko na. Hanggang sa, naalala ko si Derek, parang binasted ko parang munang message. Ganda. Kasi ang feeling ko lang, like ko si Derek. Totoong like ko si Derek. Pero dahil na, syempre, bata ka pa, late bloomer ka, iniisip ko lang, hindi pag mag-ex, at hindi kayo nag-break ng dahil sa cheating, magkakabalikan kayo and that should be it. Okay, gets. Hanggang sa, naalala ko pa, tanda-tanda, at okay kami ni Derek kasi friends naman talaga kami nag-start bago kami nagligawan ganyan. Pero syempre, kasi talaga ako, sige kanina ko. Makabalik pa rin sa Oo, napagkwentuhan namin yung time na yun na parang hindi kami natuloy. Tapos parang sabi ko, hindi, kasi wala nga lang, feeling ko magkakabalikan kasi kami ng ex ko. Okay. Tapos sabi niya, patay yung ulit nung ex mo. Tapos pagpakita ko sa kanya ng ex ko, nasa gallery ko pa. Tapos alam mo, with Sai, in all fairness to him, tumawa lang siya. Tapos sabi niya lang, nakakaloka ka na, nakasave pa kasi talaga sa'yo yung, yun lang yung reaction niya. Hindi niya kinomentat si ex, never, super bait niya talagang tao. So, ang comment niya is, nakasave pa kasi sa gallery mo, parang 2 years na pala kayong break. Imagine na, 2 years na kami. 2 years. Oo, kasi second year college na ako nung na-meet ko si Sai. And single ako sa 2 years na yun. So, hindi, kahit 2 years kami hindi nag-uusap, kakabalikan kami yan, meron yan. Sa Star Cinema, mga 10 years na. Hanggang sa doon ko na-realize. Hanggang after 10 years moment. Dahil sa comment na yun ni Direk, doon ko na-realize na, Oo nga, no? shit, wala nga pala ako feelings na sa kanya. At ikaw ang tinitip ang aki. Talaga? Yeah, so parang ang tanga ko lang talaga. Like, parang feel ko lang kasi syempre pag-gets ka, ng feeling mo, Star Cinema. So, yun na, doon na Fairness kay Derek hindi naging flashy yung entra niya sa puso. Walang kinailangan na parang umapatay na gym. Walang laptop. Sinabi niya lang, kaya naman pala hindi. Ganun lang. Direct side. Baka agawin mo. Please welcome. I guess pala. Ako last na katangahan. Bago ako naging learned. So parang last na katangahan, si Influence. Lahat naman ito nasabi ko dun sa, in fairness sa mga nagpakatanga ako, sila rin yung nagpakaganda moment. Parang, ang gagaling ng mga tao. So, pero pag kukuha kita sa katangahan. So, si influencer, si Masari, si Pulikat Minasari. Si Pulikat. So, parang pupug na tuloy ako sa influencer dahil sa kanya. Siya kasi unang entrada ako sa world of influencership. To the industry. So, parang this guy, in fairness, may itsura din talaga siya and marami talaga siyang following sa Instagram, mga ganyan. So, parang this guy, parang nung time kasi na yun, basta parang yung zone ko kasi so wala nga tropa-tropa. Hanggang sa parang, okay, sa akin pa rin yung tone mo. Akala ko kay birthday boy.
Tapos parang nung fast forward na, lagi in group kami lumalabas kaya interview. Tapos sabi ko, hindi, sige, chill lang. Ako kasi, nasa point ako na parang, kung may dinidate ako, ikaw lang didate ko. Ganyan. Ako ata parang the conservative type. Etc. So parang nung time na yun, nag-bar kami, extended yung group. Kumbaga yung merong little group, may mga nayayang kasama namin sa birthday group na hindi namin usually kasama. So ako, kunyari, ikaw yung kasama din sa extended group. Ikaw yung entertain ko. Ganon. Ikaw yung focus ko. Parang, tsaka na muna kayong lagi ko nakakasama. Focus ko. So parang, nagpoblasyon, yung poblasyon talaga, mabubog na to sa akin. Parang hindi na tayo babalik dyan. Pero mamaya, nasa poblasyon din ako with family. So parang nung time na yon, lumabas kami. Tapos nandun si birthday boy, nandun din si influencer. Ganda mo. The whole cast is kompleto. Grand scene. Media con. Direct copy. Roll. Press con. So parang nung time na yon, nakapokus ako. Kunyari si Ekang, ikaw yung from the extended. Ekang, kamusta ka na? Buti nakasama ka ngayon. Tapos meron na kasi ako mga beshi-beshi dun sa group. Okay. So parang si Beshi, sabi niya, Ray, Genji, kasama ni birthday boy si influencer. Tapos sabi ko, hindi pa ba alam ni birthday boy na pandemic, parang kami nga yung Hindi pa ba sinabi ni influencer? Tapos hindi pa daw pala. Ay, ito si influencer talaga. Hindi pa klaro. Kaya mamaya mag-hope pa si birthday boy. Si birthday boy, laban din talaga si birthday boy. All the time yung focus niya na kay influencers. Sabi ko, sige, yan yun na muna. Tsaka na natin i-klaro sa kanya kasi we're having fun. Basta dito muna ako. Si influencer, dyan lang muna siya. So, nangyari, kwento, chika. So, medyo amatsan na talaga. Like, mga 3 a.m.-ish na yun. Ganyan, nakaining na talaga lahat. Ganyan. Tapos parang, dahil nga poblasyon, ang dami rin ibang groups. Ganyan. Tapos sabi sa akin nila Beshies, uy, Rai, sila influencer and birthday boy, nasa kabilang group na daw. Ganyan. Sabi ko, tiya mo lang, ano bang ginagawa doon? Ganyan. Tapos sabi ko, for us, wala namang ginagawa si birthday boy at si influencer. Di wala ako. Problema, ganyan. Fast forward, nagkaamatsan na. Oy, tara na, ganyan, pababa na tayo. Meaning, magugoto na. Yun na, parang kain tayo. Okay. Kain tayo. Hindi mo natutik. Meron dun 3 sasakyan. In fairness naman sa grupong tong yayaman, may 3 sasakyan. Sabay ako dun sa isa. Kay Beshi, sumabay ako. And Beshi. Meron ako dun sa group na parang 2 Beshi. Isang gay, tas isang girl. Si girl yung nagda-drive. Sabi niya, Ray, hindi mo ba nakita? Sabi ko, Sabi ko, bakit daw sobrang kalma ko? Tapos sabi ko, ano ba nangyayari? Gay. Di isang yung gay Beshi. Alam mo yung parang kunyari, ikaw yung nagda-drive si Beshi na isa. Ako to. Dito si gay, gumanong talaga sa harap. Hindi mo nakita. Tapos ito namang isang driver, yung driver na isang sasakyan, nag-send ng GIF sa group. Para ang GIF is, may 2 guys, ang kasabay niya, si birthday boy at si influencer. Tapos siya lang, kumbaga walang umupo dito sa ginawa siyang driver. So sinend ni driver yung GIF na para may 2 doon naglalampungan sa likod. Tapos sabi ko, si birthday boy, kailangan klaruhin na natin ang sitwasyon na si influencer. Hindi pwede daw wait. So ako, akala ko yun lang yung nasa utak ko. Ganyan. Kain kami. Dumating na kami sa goto, ganyan. Nakikita ko naman talaga si birthday boy, medyo malampong mata lang. Wala talagang rin no? Kasi ako, gutom na ako, goto ako. Tapos si influencer, like, okay ka ba? Siya talaga yung mapapansin mo talagang tinatry niyang umano sa space ko, ganyan. Tapos ako, ang utak ko is si birthday boy lang at si influencer ang may drama. Hanggat sila Beshies lumapit sa akin, Ray, hindi halika nga dito, pa-CR ako, lumapit. Ganyan sabi nila. May sabi kami sa'yo, hindi ka ba nababother talaga? Ganyan, tapos sabi ko, si birthday boy at si influencer, di ba sinenda man na sa GIF? Ba't ano ba nangyayari? Naghalikan ba sila? Kung di naman naghalikan, di wala. Anong i-issue ko? Paggagawa ko si birthday boy, laban na laban. At parang, birthday niya. hindi niya na birthday yun. Masyado na siya kami niya. Next birthday niya na. Tapos parang nung time na yun, sabi, hindi yun. Kaya sila nasa kabilang grupo, may nilalandi silang Thai. Yun pala, parang si birthday boy, inaan niya na lang si influencer kay Thai. Pero bet pa rin, kumbaga, dahil bet ni influencer si Thai, sasamahan na lang kita dyan kunyari. Pero si influencer, may hinaharap pala na tayo sa bar. Habang ako kumakatch up sa... Patay siya! Atay talaga siya. Hindi ako, hala na bother na ako. Like, totoo ba? Di yung nasa ko.
Talagang nanlaki ang mga chinita. Ayos ko talaga. Pero, as Don Zulweta, uubusin ang goto. Hindi tayo mag-scandal, no? So, nangyari, hiniyaan ko lang. Ang kinausap ko kinabukasan muna ay si driver with the 2 birthday boy and influencer. Okay. Ano nangyari? Ano nangyari? Totoo ba to? Ganyan. Tapos sabi niya, si birthday boy na, sabi ko hindi, may isa pa akong gusto i-confirm. Ganyan. Sa sobrang focus ko sa ibang friends natin, hindi ko nakita. Tapos totoo nga daw. So, ang ginawa ko, chinat ko si... Influencer. Sabi ko, Sobra ng influenza mo. oo, sabi ko, sobra pa. Ano bang gusto mo? More followers? International followers ba ang gusto ko? Gusto mo ba ng Thai na follower? Hindi, seryoso. Chinat ko talaga siya. Sabi ko, uy, may narinig ako. Totoo ba to? Parang ko-confirm ko lang kasi hindi naman nanggagalit sa inyo. Napangunahan niya ako. Bago pa ma-send yung chat ko, may long message na siya. Sabi nga, so parang ang time na yun was, ang nobela niya was, Rai, alam ko may mga naririnig ka na sa paligid. Oh, ganyan. So sabi pa niya, na-experience ko na to before, na nai-insecure yung ibang tao sa kung anong nade-develop sa akin and with another person. Meaning, nai-insecure daw sila sa aming dalawa. Na kumbaga, sinisiraan daw kami para hindi kami mag-work. Okay. So parang, kung gusto ko daw ng katotohanan, mag-usap kami. Ay, nung time na yun, malapit ako sa place and taga Marikina si influencer. So sabi ko, sige, mag-usap tayo. Okay. Si Tanga, naniwala. Niraan ka sa nobela. Oo. Sinisiraan tayo. Tapos parang nung time na yun, ganyan. Naniwala ako sa kanya sa nobela. Hanggat sa hindi na niya ata kinaya, sinabi ko sa kanya, parang ang ano ko kasi nun is, hindi ko pa alam yung mundo ng pagiging non-exclusive. Ako entertain ako dyan, hanggat di tayo exclusive, ganyan. Di inano ko dun sa beshi ko, sabi ko, totoo ba? Ano pa talaga kasi nangyari? Kasi medyo kalma na yung emotion ko. Talagang pinakinggan. Hanggat sa nangyari, first time ko ata mag-breakdown. Tawag-tawa pa ako dito sa sarili ko, Gentles. Bunk bed kami noon, yung condo before. Sa baba ko si ate, ako dito. Hindi ako nakatulog talaga. May araw na hindi ako makatulog. Sabi, hindi nakatulog. Tapos naiyak talaga ako. Kasi sabi ko parang, 1 week pa lang. Bakit napakatanga nung nangyari sa akin? Ang dami na agad nangyari. Sabi ko, ate, bakit naman ganyan? Nagulat talaga yung ate ko kasi parang umaga, bumaba ako dun sa bunk bed. Bigla ako siyang niyakap. Basta iyak talaga. So, sabi ko, ate, parang, ang tanga-tanga, bakit ano ba nangyari? Sabi ko, may influencer na ganito. Totoo nga na yung mga influencer na kayo. Pag umangat na 20k lang, iba natin minsan. Iba na ang atakin yun. So parang nung time na yon, sabi ko talaga, hindi ko kaya. Ang isang kinumpront ako siya. So totoo nga talaga, may tayo. Nagkakachat pa daw sila ng tayo. Kahit bumalik na sa Thailand si tayo. So parang, so ganito ka pala. So, Nag-sorry ba siya sa'yo ever? nag-sorry naman siya. So parang hindi May explanation ba siya kung bakit ganun yung explanation? Hindi lang, feeling ko nasa face kasi ako na parang pag may dinidate ako exclusive. So hindi ko alam kung at fault ako. So Jebis, pakiklaro to. Kasi hindi naman communicated to us na if ako lang yung dinidate, if siya lang dinidate ko, kailangan ako lang rin yung dinidate. So parang siya open to public pala siya. Ako, as a private school ako. So yun yung Bukas ng tindahan. Bukas ng tindahan. Hindi rin kasi ako naniniwala sa bukas ng tindahan eh. So pag may kadita ko So parang yun. Pero lumawak naman yung reality. Biglang lumawak na yun. Basta yun, parang yun yung katangahan moment ko na parang, yun. Pero after those katangahan, Marius, ang dami ko na natutunan. So parang ikaw, you are settled already with your relationship. And ako, after the influencer naman, dun na. Like, lahat na. Parang na-experience ko na ata, lahat na red flags ata, na ikaway ko na sa akin. Parang, right, isang red flag. Parang lahat ng red flag na-experience ko na. At yun na yung bumuo sa realidad ko na, okay, pag kumaway pa ulit tong red flag nito, alam ko rin kung paano. Pag kumuhay pa itong red flag na to, ako na ako magiging. Parang ganun. So parang, yun yung napulot ko sa katangahan. Ikaw, parang after all the katangahan experiences, and ngayong nasa masayang relasyon ka na, anong pulot mo dun sa generation pa katanga mo? Teka, magsusstretch ako. Tatapan ko yung
Oh, go. Ang pinaka napulot ko, ang tanga ko. Ay, wala matinong napulot. Ang napulot ko sa katangahan ko, oh my God, parang ang hirap pala. Sige. Ay, alam ko na. Go. Feeling ko, dahil yung mga katangahan moments ko, hindi siya galing sa dating eh. Kasi ayun nga, medyo ako, para maintinate ako. Talagang medyo serious. Private school. Medyo, ganun kasi ako nipag-date. Hindi ako like, fun. Hindi ko kaya mga ganun. So, feeling ko, yung napulot ko sa mga experiences ko, dapat marunong kang mag-balance it. Huwag mong gawing mundo yung sarili mo ng emotions, yung sarili mo lang nakikita. I mean, totoo yun na okay that you trust someone, diba? Totoo yun. Pero kung halimbawa ang ganyan ngayon nangyayari at yung mga taong nakapaligid na sa'yo, na genuine yung pagmamahal sa'yo, huwag mo na rin value at sinasabi nila. Agree, Totoo yun na sa isang relasyon, dapat kayong dalawa lang ang nagmamatter. It's his worth lagi na dapat mo i-honor, yung word mo lagi dapat i-honor. Pero sa mga panahon ganyan na medyo kakahan ng usapan, hindi siya gano'n nag-work. Dapat arunong tayo makinig sa mga nakapaligid sa atin, lalo kung para sa atin may sense. Ganda. Kaya sa mga best friends namin, maraming salamat sa pag-exist nyo. Ako naman parang ang pinakapulot ko sa generation pakatanga ko is yun nga, parang yung sinasabi ko kanina, lahat ata parang from the dating, ang dami ko ng red flags na na-experience. Parang napansin ko rin na parang lapitin ako parang meron akong one mentor na sinabi sa akin because you feel you're cool, you're self-aware. Nilalapitan ka tuloy ng mga taong parang who trust that you can fix that. So parang ako, ay wow, parang may ganun palang impression yung nangyayari sa akin. So parang tinignan ko yung blessing in disguise of the situation. And parang right now, in fairness, for me kasi before, parang nakakapagod mag-dating. Pero nung pumasok sa utak ko yung konsepto ng parang you also date to know yourself better. Meaning, sa mga nakaka-date mo kasi, may lessons ka na mapupulot. Meron kang mga non-negotiables, Gentis, na mabubuko. Matutunan mo yan sa sarili mo. Agree na parang ako, okay, parang as time goes by, and kapag yung mga lalaking nakadate ko, na-experience ko na, nalaman ko na tuloy na, okay, the next guy, hindi non-negotiable. Work sa akin. Etong ganito, hindi na ito mag-work sa akin. So, it may be hard lessons na kailangan kong matutunan, but right now, I can say na in fairness, I'm super ready for a relationship because I know already my worth and I know the things I can only thought. Pia works pa! Congratulations naman at parang Miss Universe ka na ngayon. Alam mo naman yan. Pagkatapos mo, After mong magbato ng mga bariya sa fridge. Pautang sa ex. Hindi pa na ibabalik. Serve mo maging masaya and Diba? So, at ang ganda ngayon, Gentis, na parang parang ang ganda. hinabon yung fourth wall. Parang ang ganda, Gentis, na tingnan mo, parang mararamdaman mo you're healed already from those situations because napagkikwentuhan nyo na, napagtatawanan nyo na, parang natutunan mo na talaga yung mga sitwasyon na yun. So, I hope sa mga Genpi na nakikinig sa amin is wala hindi mo talaga, it's inevitable, hindi mo maiiwasan na may tanga moments ka. So, don't be hard on yourself. Tanga ko naman sa lalaking to. Parang, go through the process, i-emote mo yan kung wala mo yung emote yan. Pero darating ka sa puntong salamat sa lesson na binigay. So, yun. So, Gentis, kung meron tanga moments ka, kung dumadaan ka rin sa generation pakatanga at kung meron ka mga sitwasyon din na gustong ilatag sa amin, gamitin ang aming hashtag generation pag-out podcast. Kaya ina-recommend sa kanilang sursyon. Kapag ikaw nagpapakatanga, biglang kumaming ng hashtag. Hindi, gusto ko rin kasi marinig. Parang, ano to, kami lang yung tao sa mundo. So, parang, i-share niya rin yan sa amin. And sabay-sabay natin tawanan or i-emote yan. So, kung medyo fresh pa, iyakan natin yan, magkakasama tayo dyan. Yes. Basta tandaan nyo na kapag may tanga moments kayo, okay lang yan, parte ng pagiging tao yan. Pero ang tanga, huwag nyo namang ugaliin na parang tinatanga ka na, magpapakatanga ka pa, ay nagtatanga ka na lang kayo tawa. Minsan na kaming dumaan dyan. So maraming salamat ulit, Jetly, sa pakikinig. Ako muli ito, si Ryan, ang minsan na nagpakatanga. Minsan lang. Tapos na dapat. Ay, at ako si Erica, ang tanga nyo. Ay, ayaw na siya. Thank you for watching and for listening and for feeling. Ay, ang dami talagang ka-OA niya. I-tag nyo kami guys at Generation Pagod Podcast at Ride the Splashes at Erica Lucas. Maraming salamat! Itigil ang katangahang ito.